Yo guys, good morning. Ay, good evening pala. So, Ken DeMello here. Konting ano lang, kumbaga video lang patungkol sa first win ng Unis sa show champion, no, sa South Korea. And yeah. Actually, gusto ko na gumawa ng parang ganitong video. Nung ano pa lang, release pa lang nung SYC album last week. Kaso yun nga, medyo busy sa trabaho, no? At wala ganong time para mag-video. Pero, ayun. Pero ngayon, na-decide ko na gumawa na ng konting parang review. Although, napanood ko na, napakinggan ko na lahat ng songs sa SYC album. At ito is ngayong araw nga is yung music show, no? And for the first time nanalo ang Unis. And ito yung pinakamalaking panalo talaga. Aside from Rookie of the Year, no, last year na napanalo na nila. Sobrang big deal to kasi last year hindi nila to napanalunan. And for all Unis members and also para sa mga Ever Afters, parang challenge siya. Malaking challenge siya kasi parang bumibase din sa points ng parang streaming and physical album sales, no, sa South Korea. Kailangan hindi lang mga Filipino Ever Afters, no, yung talagang support, kailangan din ng support ng mga taga South Korea din yun, and global Ever Afters, no. And yun nga, sobrang kumbaga nung natulog ako kanina and then nagising ako saktong 4 PM kasi panggabi nga ako. Ayun, ngayon papasok akong trabaho. So anong 4 PM, no, nabutan ko yung live and yun, nakita ko yung performance nila ng Dang and then SYC. So and then yung announcement. So live, no. Grabe, solid. As in, first time ko mag-stan ng K-pop group, girl group. Actually, hindi naman talaga ako fan ng K-pop. Kumbaga, kinukutsa-kutsa ko pa yung ate ko na ARMY for more than 10 years na yata, or 10 years. Pero nung yun nga, everything started sa Universe Ticket and then hanggang sa finalo ko na yung journey nila, Alicia, Jelly, no. And then eventually, fell in love with the group na nag-debut sila nung We Unis era at yung Curious, no. First time ko sila makita sa Market nung Manila Day 2 last year, no. And then pumunta din ako sa Curious, yung concert nila sa Manila, no. Concert nila sa Cubao, sa theater din sa Cubao. And then now, after 1 year na nalo sila sa music show, and then eto nga, napaka-emotional nila dito, no. Tingnan natin yung video. Pakinggan natin. So, dito yun eh. Let's see. Ito yung pinaka full clip. Kasi, tag dito. Dun sa live, nakat yung encore nila. Pero napaka-wise din nitong no. Kasi alam nila na hahanapin ng mga Ever Afters yung full clip. So, yan. Nilabas nila dito sa all the K-pop yung full clip, no. So, let's see. Sorry, hindi ko siya ma-share. Hindi ako ng screen record. Siyakan na sila dito, no? Si Jelly din na. Nakita ko na to in live, kaya nire-rewatch lang natin.
napansin ko dito kanina si Soon, she is the youngest member pero siya yung, although lahat naman sila professional, siya yung pinaka nakita ko ng professionalism na sobrang parang stable ng pagkakanta niya. She knew that encore is important at siya yung main vocalist. Dalawa sila ni Alicia, so hindi niya kumbaga she held back sa emotion niya at kailangan niya i-deliver yung vocals, no, and she did it, she delivered, no. Napaka-stable na ang pagkakanta niya, and yeah, props to my bias, Suwon. Dalawa bias ko, si Jelly and si Suwon. Si Yuna, Yuna, iyak na iyak yun. Ang cute ni Yuna tsaka ni Kotoli. Umayak din si Nana. Ellie din. Kahit umiiyak si Ellie, okay yung vocals niya, no? Hindi nagpe-break. Narinig yun? Merong fan sa audience na lalaki. Jelly Dangka. Last ng sigaw ng lalaki, no? Ever after. Natawa dun si Jelly. Jelly Dangka. Ulit. Stable. Sharp. Kotoko. Ay, nag-post. 8 AM nag-post si Kotoko sa Weavers. Ayun na. Cute. Nakakatawa. Ay. Iyak sila. Sige. Mahal namin kayong lahat. Sobra, thank you. Narinig niyo yun? Mahal namin kayo sobra. First time sa music show, you will hear that Tagalog line. Kasi they made history, guys. 2 full-blooded Filipinos tsaka 1 half Filipino, no, si Yunjo. They made history sa music show, no. Although may mga nauna na mga Filipino like Dara, I guess. Pero ano ba sila music show? Sumali pa sila dati. Hindi ko alam eh. Pero correct me if I'm wrong. Pero sabi, history made daw eh. Sabi sa mga posts eh, no. And then guys, very huge moment kay leader name Yunjo, Jin Yunjo. Kasi I heard na she's been in the industry for 8 years, since 2017. Good Day, nanggaling siya sa group na Good Day, nanggaling siya sa Signature
disband na, no, lately lang. And now sa Eunice, no, first ever music show win din niya kay Yoonjo. Kaya very big big deal kay Yoonjo to, no. And yeah, for 8 years, no, she just showed that you should not give up on your dreams. Be consistent, just work hard. And parang parang model siyang magandang model, no, or role model sa na to, sa success na to, no. And props to all Ever Afters na gumastos, no, nagsuporta. Kumbaga talagang sa sa streaming, madaming Ever After streaming, Ever After voting team, no, mga ganun. All those na nasa mga core talaga, kumbaga full time na talaga, na gumagawa ng effort para manalo yung Eunice, no. Kasi that's the good thing about us, no, Ever After, sobrang organized, no, napaka-organized. Angas nito, man. Angas nito. Itong video na napaka-raw nito kasi yun nga, full anchor, and then yung ito, silence. Yung raw reaction nila, ayun, oh. Suwon. Hey. See that, guys? Umiyak lang si Suwon ng todo nung pagtapos ng kanta. Napaka-professional. One thing I will say sa kay Suwon, talagang siya yung K-pop prodigy talaga siya. As in K-pop prodigy. She was the youngest to ever debut as a K-pop idol. Although may nag-debut na siya dati as throat singer, pero sa girl group, siya yung pinakabata at the age of 13, no? Age of 13. And then sobrang talented niya, as in model, visuals, dance, sing, lalo na singing, no. Napaka complete package nito ni Suwon. And then in terms of professionalism, napaka professional. Sometimes she acts more mature than the other members. Pero wala siyang arte, no. Wala siyang arte in in awkward or weird situations, no. Wala siyang arte. And also, yeah, she had some fears, no. May mga fear din siya. Pero yun nga, napaka-solid nito. Siya, sobrang parang laking potential talaga. Sobrang halimaw to si Suwon. Think of it na 14 years old pa lang siya ngayon, no. After 10 years, guys, 24 lang siya. 24 years old is for average K-pop idols ay prime years nila yun. So, ibig sabihin, magiging prime pa siya after 10 years. She has 10 more years room to improve and grow. At ngayon, 14 years old pa lang siya. Ganito na agad yung milestone, no. Kumbaga, meron na siyang national reputation. And just looking forward for more success talaga kay Suwon. And yeah. And also, for the rest of the group, for the rest of the members, no, sana maging permanent na sila kasi temporary lang sila, 2.5 years lang sila yung contract nila. And it's a big loss para kay FNF to spend a lot of investment tapos i-end lang yung contract. It's nonsense. Para sa akin, dapat nyo talagang i-renew. Okay. Pwede yung after 2.5 years, pang baga hiatus muna ng ilang buwan, pero babalik din, ganun. Kasi sayang yung binild. At saka FNF is a new company and Eunice is their pioneering group. Sila yung first ever na group nila. Second is yung AHOF. Tapos yeah, sana ma-renew talaga yung contract mo. Yeah. And yeah, we'll watch this.
Wala kasi akong screen record. 어떡해. 엄마. 저희의 첫. 진짜 감사합니다. 어떡해. 사랑했어. No, no. 진짜 어떻게 알고 이렇게 다 준비해 저게 너무 어떡해. 감사합니다. 앞으로 더 열심히 Cute. 하겠습니다. Damn. So, dito na puputol, no? And just sharing the positivity, no? Sobrang nakakatuwa talaga mag-stand sa Eunice kasi, and all their musics, guys, 13 songs na yung kanila na-release so far, and all about positivity lang, kaya yeah, it's really cool, no? And yeah, maybe gagawa ko ng another video para mag-share ng thoughts about sa 5 kanta ng SYC album. Napakinggan ko na lahat at masasabi ko sobrang solid lahat. Pwede mo maging favorite song lahat, as in lahat, kasi pwede siyang parang OST ng mga K-drama, and pang commercial. Yung pang commercial is like SYC, pang food commercial siya. And also SYC can also be OST, no, ng anime. And then yun, yung Spring Rain is K-drama. Yung From a Seed Called Hey What's Up, ano din siya, parang K-drama din. Good Feeling yung pinaka-favorite ko out of all of the songs sa SYC album. Good Feeling kasi gusto ko yung yung R&B / jazz na na vibe. Mellow lang siya. And then parang chill lang, no? And then of course kasi dun yung vocals ni Jelly, Chason, ng Minibabaw. So, yeah. So guys, 17 minutes na, no? And yeah, I'll just upload this to maybe sa Facebook or sa YouTube. So, shoutout sa mga ever after dyan. And yeah, again, congrats Eunice. I wish for more. Birthday ko ngayong first week ng May, and birthday wish ko sana mas lalo pang makilala yung Eunice dahil sa achievement na to, and mas madami pang achievements yung ma-achieve nyo this year. And yeah, just wishing a lot of good things sa Eunice, sa FNF, sa Ever Afters, and to all you guys na nanonood. Good luck din sa inyo sa personal na buhay ninyo. Sana mag-succeed din kayo. Bye.